Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Narito na naman akong muli, ang inyong gurong makabayan, Teacher May ang pangalan. Halina't mag-aral ng may kabuluhan, may kahulugan, at may kasiyahan. Mabuhay ang mother tongue! Kaya mga bata, ihanda na ang inyong mga lapis at malinis na papel. Sisimulan na natin ang ating talakayan na kung saan mas magiging malawak ang inyong kaalaman. Handa ka na ba? Tara na! Ang module na ito ay tatalakay sa aralin tungkol sa pangalang pantangi at pambalana. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng mga pangalang pantangi at pambalana at makagagamit ng mga pangalang pantangi at pambalana sa pangungusap. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, meron akong inihandang gawain para sa inyo. Madali lamang ito. Tiyak kong masasagot ninyo ito. Sabihin kung ang mga pangalang sasabihin ko ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 segundo upang sagutin ang bawat pangalan. Unang bilang, James. Magaling! Ang pangalang James ay tao. Ikalawang bilang, paru-paro. Tama! Ang paru-paro ay hayop. Ikatlong bilang, Pasko. Mahusay! Ang Pasko ay pangyayari. Ika-4 na bilang, bola. Tumpak! Ang bola ay bagay. At ika-5 bilang, SM Mall. Okay, thumbs up! Ang SM Mall ay lugar o pook. Masaya akong malaman na nasagot ninyo ng maayos ang ating unang gawain. Napakagaling! Ipagpatuloy ninyo iyan. Mga bata, meron ba kayong alagang hayop? Ano ang pangalan ng inyong alaga? Naranasan mo na bang mawala ito? Ano ang iyong ginawa? Sigurado akong nalungkot ka noong nawala ang iyong alaga. Huwag ka nang mag-alala. Ngumiti ka na at magsaya. Meron ako sa iyong nais ipakilala. Ito ang aking alagang si Muning. Ang aking alaga. Isinulat ni Narmel D. Candela. Ako ay may kuting. Pangalan niya ay Muning. Bigay ito ng aking tiyahin na nag-aalaga sa akin. Isang araw, ako ay nalungkot. Nawawala ang alaga kong malikot. Yun pala, siya ay nasa pinto. Kasama si Tisay na kanyang kalaro. Nagustuhan ba ninyo ang tula? Alam kong nakinig kayo ng mabuti at nakatitiyak akong masasagot ninyo ang aking mga katanungan. Narito ang aking unang katanungan. Sino si Muning?
Kung ang sagot ninyo ay kuting, mahusay. Ikalawang tanong, saan ito nanggaling? Magaling. Ito ay bigay ng aking tiyahin. Ikatlong tanong, bakit kaya binigyan ang bata ng isang kuting? Tama! Dahil ang tiyahin ang nag-aalaga sa akin. Ikaapat na tanong, sa iyong palagay, sino ang kalaro ni Muning? Kung ang sagot mo ay si Tisay, tumpak! Ikalimang tanong, ano ang iyong gagawin upang hindi mawala ang iyong alaga? Nakuha mo! Alagaan natin silang mabuti at huwag silang hayaang lumabas ng bahay. Ang gagaling ninyo mga bata! At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng ahu clap. 1, 2, ahu, ahu. 1, 2, ahu, ahu. 1, 2, woo. Pansinin ang pagkakaiba ng dalawang pangkat. Anong pangkat ang nagsisimula sa malaking titik? Tama! Ang pangkat A ay nagsisimula sa malaking titik. Ano namang pangkat ang nagsisimula sa maliit na titik lamang? Tama! Ang pangkat B naman ay nagsisimula sa maliit na letra. Anong pangkat ang tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar? Mahusay! Ang pangkat A ay tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop o lugar. Anong pangkat ang tumutukoy sa di-tiyak na tawag sa tao, hayop, bagay o lugar? Magaling! Ang pangkat B naman ay tumutukoy sa di-tiyak o karaniwang tawag sa tao, bagay, hayop o lugar. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Alam nyo ba na mayroong dalawang uri ang pangalan? Ang unang uri ay ang pangalang pambalana. Ito ay tumutukoy sa di-tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Narito ang ilang halimbawa ng pangalang pambalana. Para sa tao, tiyahin at kalaro. Para naman sa bagay, lapis at bag. Sa hayop naman, kuting at aso. At sa lugar, paaralan at bahay. Ano ang napapansin ninyo sa pagkakasulat ng nasa unahang titik? Magaling! Ang unahang letra ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang ikalawang uri naman ng pangalan ay ang pangalang pantangi. Ito ay tumutukoy sa tiyak at tanging ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking letra.
Narito naman ang ilang halimbawa ng pangalang pantangi. Para sa tao, Kapitan at Jojo. Para naman sa bagay, Samsung at Safeguard. Para sa hayop, Muning at Tisay. At para sa lugar, Quezon City at Luneta Park. O, ano naman ang napapansin ninyo sa pagkakasulat ng nasa unahang titik? Tumpak! Ito ay nakasulat sa malaking titik. Subukin nga natin ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksang tinalakay. Handa ka na ba sa ating unang gawain? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo sa bawat bilang. Tara at simulan na natin! Sa isang malinis na papel, iguhit ang bilog kung ang pangalan ay pangalang Pambalana at tatsulok naman kung pangalang Pantangi. Sa unang bilang ay ospital. Kung ang sagot mo ay bilog, tama ka! Sa ikalawang bilang ay Mongol. Kung ang sagot mo ay tatsulok, magaling! Sa ikatlong bilang ay Susan. Kung ang sagot mo ay tatsulok, mahusay! Sa ikaapat na bilang ay bag. Kung ang sagot mo ay bilog, isang malaking check. Sa ikalimang bilang ay pusa. Kung ang sagot mo ay bilog, tumpak. Para sa nakakuha ng 5 tamang sagot, magaling clap para sa inyo. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing. 1, 2, ang galing-galing. Kung mas marami ang mali kaysa sa iyong tama, huwag kang mag-alala. Bumawi ka sa ating susunod na gawain. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na Pambalana at pantanging ngalan ng bawat larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Maaaring magpatulong sa inyong mga nanay at tatay sa pagsagot. Mayroon lamang kayong 15 segundo para sa bawat bilang. Halina at umpisahan na natin. Unang bilang, alin ang angkop na pangalang Pambalana at Pantangi ang para sa unang larawan? Narito ang mga pagpipilian. Quezon City Circle, Mall, Parke. Para sa unang larawan, ang pangalang Pambalana ay Parke at ang pangalang Pantangi ay Quezon City Circle. Ikalawang bilang, alin ang angkop na pangalang Pambalana at Pantangi
ang para sa ikalawang larawan. Narito ang mga pagpipilian: aso, maksi, kulisap. Sa ikalawang larawan, ang pangalang pambalana ay aso, at ang pangalang pantangi ay maksi. Ikatlong bilang, alin ang angkop na pangalang pambalana at pantangi ang para sa ikatlong larawan? Narito ang mga pagpipilian: damit, bayani, Dr. Jose Rizal. Sa ikatlong larawan, ang pangalang pambalana ay bayani, at ang pangalang pantangi ay Dr. Jose Rizal. Ikaapat na bilang, alin ang angkop na pangalang pambalana at pantangi ang para sa ikaapat na larawan? Narito ang mga pagpipilian: cellphone, Samsung, aklat. Sa ikaapat na larawan, ang pangalang pambalana ay cellphone, at ang pangalang pantangi ay Samsung. Ikalimang bilang, alin ang angkop na pangalang pambalana at pantangi ang para sa panghuling larawan? Narito ang mga pagpipilian: rosas, bulaklak, sampagita. Sa ikalimang larawan, ang pangalang pambalana ay bulaklak, at ang pangalang pantangi ay rosas. Binabati ko kayo sa inyong mahusay na pagsagot sa ating mga gawain ngayong araw. Ipagpatuloy mo lamang iyan. Tiyak na magtatagumpay ka sa iyong pag-aaral. At para mas lalo mo pang mapagyaman ang iyong kaalaman sa paksang ating tinalakay, narito ang ating kasunduan. Gumupit ng isang larawan at idikit sa kwaderno. Isulat ang pambalana at pantanging ngalan nito at gamitin sa pangungusap. Narito ang halimbawa ng inaasahang output. Ang pangalang pantangi ay muning. Ang pangalang pambalana ay pusa. Para naman sa pangungusap, si muning ay malambing. At dito nagtatapos ang ating masayang talakayan. Naway marami kayong napulot na kaalaman. Kasama pa rin ninyo ang gurong makabayan, Teacher May ang pangalan. Ating tuklasin at pagyamanin ang wikang sariling atin, wikang Filipino,
yakapin at mahalin. Hanggang sa muli nating pagkikita mga bata. Paalam!